Habang nanonood ang babae sa mental hospital, binato ng isang lalaki ang babae ng kanin, kaya nagalit ang babae sapagkat meron siyang sakit na tinatawag na intermittent explosive disorder, na kung saan nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang galit, kaya pinagbubugbog niya ang lalaki. Mabuti na lang nariyan ang kanyang aso upang pakalmayan siya. Gustong-gusto niya talaga ang kanyang aso, no marami aring sinubukang panggagamot sa kanya at sa wakas ay natagpuan muna ang tama para sa kanya. Hindi magtatagal ay makakalabas na siya sa hospital na ito. Pagkatapos mong lumabas sa hospital ay inumin mo ang gamot mo sa tamang oras at mabuhay ka ng normal na buhay. Siya ang pinakabaliw na pasyenteng nakita ko, sana hindi na siya bumalik dito. Hindi naman siguro siya mababaliw. Wala naman sigurong papatay sa kanyang aso. Naibenta na sa'yo ang bahay kaya wala na kaming pananagutan. Ang babaeng yon ay mukhang madaling mabuli, mukhang hindi siya tatagal ng 2 araw. Ang kapitbahay ng babae ay nag-text na group chat na ang asawa niya ay buntis at pinagbabawalang magluto ang babae at manood ng TV at mag-alaga ng hayop, kaya lumabas ang babae. Paglabas ng babae ay nakita niya na may mga basura sa harapan ng kanyang pintuan, kaya kumatok siya sa kanyang kapitbahay. Nagtanong ang babae kung bakit itinapon ang basura sa harapan ng kanyang pintuan. Bakit nakita mo bang ako ang nagtapon yan? Sa palapag na ito 2 lang tayong nakatira, kaya sino pa ba ang magtatapon? Sa tingin ko sa'yo talaga to. At pinagbibintangan mo lang ako. Gusto mo lang na ako ang magtapon ng kalat mo. Itinapon ng babae ang kalat na hindi sa kanya, ngunit pagbalik niya ay may nakita siya ulit na panibagong kalat. Kaya nagkabit ang babae ng CCTV para malaman kung sino ang nagtatapon sa pintuan niya ng kalat. Nakita niya na ang matanda talaga ang nagtatapon ng basura. Dali-dali siyang lumabas. Paglabas niya ay umiihi ang bata sa pintuan niya. Bakit mo tinatakot ang apo ko? Nagreklamo ang babae bakit inihiyan ng bata ang kanyang pintuan, ngunit sabi ng lola ay ang ihi daw ng bata ay nagtataboy ng masamang espiritu, kaya dapat daw magpasalamat ang babae sa kanya. Nagreklamo ang babae kung bakit iniihian ng bata ang kanyang pintuan at bakit nila itinatapon ang kanilang kalat sa harap ng kanyang pintuan. Ngunit hindi siya pinakinggan ng matanda at inaasar pa siya ng bata, kaya ang babae ay nagpas siyang magsumbong sa manager, ngunit hindi siya pinakinggan ng manager. Bagkus siya ay pinagalitan at pinagsabihan na kaya naman niyang itapon ang maliit na kalat at huwag na siyang tatawag ulit sapagkat busy ang manager. Dahil dito na-trigger ang sakit ng babae, nagsisimula na naman siyang magalit ng sobra-sobra. Buti na lang naisip niya bigla ang payo sa kanya ng kanyang doktor, na inumin niya ang kanyang gamot sa tamang oras at mabuhay siya ng normal. Kinarga niya ang kanyang aso at sinabi sa sarili na gusto kong mabuhay ng normal na buhay. Habang nanonood, babae ay may biglang kumakatok sa kanyang pintuan at yon pala ang isa pang anak ng matanda. Kanina nagrereklamo siya bakit siya nanonood ng TV, na sinabi niya sa group chat na bawal manood ng TV sapagkat ang asawa niya ay buntis at nagpapahinga. Pinilit ng babae na huwag magalit at patayin na lang ang TV. Ginamit na lang niya ang kanyang tablet at nagsuot na lang siya ng AirPods, ngunit biglang nagloading ang kanyang tablet. Nagtataka pa ang babae kung bakit nawala ang kanyang internet, kaya pinalitan ng babae ang password ng internet niya. Kaya sumigaw ang bata sa papa niya na panawala ang internet. Tinignan ng papa ng bata na nawala talaga ang kanilang internet. Sabi naman ng lola na hindi pwedeng may istorbo ang pag-aaral ng apo ko. Kaya galit na pumunta ang lalaki sa bahay ng babae at mayabang na sinabi ng sino ang nagpahintulot sa'yo na baguhin ang wifi password. Kayo pala ang nagnanakaw ng internet ko. Hindi na importante kung magnanakaw man o hindi, magkapit-bahay naman tayo, kaya dapat lang pakanakan mo kami. Ang importante ay ang pag-aaral ng apo ko. Bilisan mo at ibigay mo na ang password. Ang apo ko ay mag-aaral sa Tsinghua, kapag siya ay nahuli ikaw ang magbabayad. Ninakaw nyo na nga lang ang internet ko, kayo pa ang may ganang magalit. Ang kapal naman ng mukha nyo. Mad akong makipag-usap ng walang kwentang bagay sa'yo, kaya dalian mo at ibigay mo na ang password. Kung ayaw mo, ilipat mo na lang ang wifi mo sa bahay ko. Sa akin ang internet at pera ko ang ginamit para ikabit sa bahay ko, at bakit ko naman ibibigay sa inyo? Ginamit nyo na nga lang ang internet ko kaya hindi ako makapanood ng medical treatment ko pag ako nagkasakit. Papasanin nyo ba ang responsibilidad? Anong klaseng treatment video? Mas importante pa ba yan kesa sa pag-aaral ng anak ko? Huwag ka nang magdahilan pa at ibigay mo na sa akin ang password. Ang internet ko ay akin lang, hindi ko ibibigay sa'yo. Kaya galit na isinarado ng babae ang kanyang pintuan. Naantala ang pagtulog ng babae dahil sa ingay na kanyang naririnig mula sa kapitbahay, kaya pumunta ang babae at nagrereklamo. Pwede bang pahinaan mo ang boses mo sa kalagitnaan ng gabi? Bahay ko ta, kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Kaya huwag mo akong pakialaman.
Patuloy pa rin ang lalaki sa paggawa ng ingay upang hindi makatulog ang babae. Papatayin ko, hindi magtatagal ng 2 araw at ibibigay niya na ang password. Para lang sa lumang wifi, napakadamot niya buti nga sa kanya. Nakahawak na ang babae ng kutsilyo at balak na sanang patayin ang kapitbahay. Buti na lang at tumahol ang kanyang aso kaya bumalik sa katinoan ang babae. Kinarga ng babae ang kanyang aso sabay sabing, "Dudu, buti na lang nandyan ka. Hapon na pala. Gusto kong kumain ng spicy food. Nai-deliver na ang iyong order kaya lumabas ang babae para tignan ngunit paglabas niya ay wala siyang nakitang order sa harapan ng kanyang pintuan kaya tinignan niya ang CCTV niya. Ninakaw pala ng bata ang kanyang pagkain kaya pumunta siya sa kapitbahay at sinabing, "Ang apo mo ay ninakaw ang pagkain ko, ibalik niyo sa akin yon. Ang lakas ng loob mo na pagbintangan ang apo ko, bakit may ebidensya ka ba? Ito ang ebidensya. Kaya ibalik nyo na ang pagkain ko, kung hindi tatawag ako ng polis." Anong ebidensya? Ito. Ninakaw ng anak mo ang order ko. Anong karapatan mo para mag-install ng surveillance camera nang walang pahintulot ko? Kinukuhaan mo pa ng video ang anak ko, nilalabag mo ang karapatang pantao niya. Akin na yan. Ibalik mo sakin yan. Binura ng anak ng matanda ang ebidensya at mayabang na sinabi ng anak ng matanda na ayan, binura ko na ang iyong ebidensya. Kaya sinabi ng babae na ninakaw na nga lang ng anak mo ang order ko, wala ka pang pakialam at binura mo pa ang ebidensya, napakawalang kwentang ina ka. Kana wala ka ng ebidensya, kapag ginalaw mo ang anak ko papatayin kita. Habang kumakain ang bata ay tinanong siya ng kanyang ina kung masarap ba tumango ang bata ngunit biglang sumakit ang kanyang tiyan dahil ang inorder ng babae ay maanghang. Dahil dito galit na pumunta ang 3 kupol sa bahay ng babae. Binuksan ng babae ang pintuan at tinulak siya ng lalaki. "Bakit ang dami mong nilagay na sili sa order mo? Dahil sa'yo na ospital ang anak ko, kung hindi ka magbabayad ng 100,000 yen ngayong araw tatawag ako ng polis." Buti nga sa kanya. Anong order? Di ba sinabi mo na hindi ninakaw ng anak mo ang order ko? Kung hindi niya ninakaw bakit siya napunta sa hospital? Ang apo ko ay hindi ninakaw ang order mo, tinikman niya lang para sa'yo kaya siya nasa hospital. Hindi ko siya kailangan para tikman ang pagkain ko at ninakaw ng anak niyo ang order ko, hindi ko siya pinakulong kasi bata pa siya tapos pagbabayaran niyo pa ako. Normal lang yun sa bata, hindi ka ba nahihiya na pinagbibintangan mo ang bata? Ang anak ko ay kinain ang order mo at na hospital kaya dapat magbayad ka. Deserve ng anak mo yun kasi nagnakaw siya at isa pa, may ebidensya ba kayo na kinain ng anak nyo ang order? Yung video sa cellphone mo yun ang magpapatunay. Di ba dinlet mo? Dahil dinilit ng babaeng buntis ang ebidensya ay wala silang magawa kaya nagalit ang lalaki, hinawakan ng lalaki ng mahigpit ang babae sa kanyang damit at nagbanta na kapag hindi siya nagbayad, ay ipapakulong siya nang biglang lumabas ang aso ng babae at nagulat ang 3 sapagkat sinabi ng lalaki sa group chat na bawal mag-alaga ng aso. Kaya galit na galit ang lalaki at balak na sanang patayin ng lalaki ang aso ng babae ngunit pinigilan siya ng babae at nagbanta ang babae na kung hindi sila aalis ay kakasuhan niya sila ng burglary na. Ang ibig sabihin ay panghihimasok sa bahay ng ibang tao. Nagbanta rin ang lalaki na kung hindi pa aalisin ng babae ang aso sa bahay kinabukasan ay papatayin niya ito. At umalis na ang 3 bugok. Bukasan ay hindi pa rin inalis ng babae ang aso at nakita siya ng matanda kaya nagtanong ang matanda bakit meron pa rin aso pero hindi siya pinansin ng babae at pumasok sa kanyang kwarto dahil dito. Ang matanda ay galit na galit at walang tigil na kumakatok sa pintuan ng babae dahil dito na trigger na naman ang sakit ng babae, mabuti na lang nandyan ang aso niya para pakalmayan siya. Kagigising ng babae at napansin niyang wala ang kanyang aso kaya hinanap niya ito hanggang sa nakita niyang bukas ang kanyang pintuan kaya lumabas siya kaagad at nakita niya ang bata. Nagtanong siya kung nasaan ang kanyang aso ngunit binato lang siya ng bola at isinarado ng bata ang pintuan pero pinigilan ito ng babae at hinanap niya ang kanyang aso pero pinigilan siya ng lalaki at tinanong ng lalaki kung bakit nasa bahay niya ang babae. Pinakita niya na kinuha ng lalaki ang aso niya pero nagmamaang-maangan pa ang lalaki na hindi niya alam ang sinasabi ng babae kaya pinakita ng babae ang video na kinuha ng lalaki ang kanyang aso pero sinabing lalaki na hindi naman daw nakita sa video ang mukha niya kaya walang kwentang ipakita sa polis at hindi siya pwedeng ay pakulong ng babae. Kitang-kita na pumasok ang aso ko sa bahay mo, nasaan na SI daw. Kung ano ang nasa bahay ko ay akin kaya walang magawa ang
babae nagmakaawa na lang siya sa lalaki na ibalik ang kanyang aso pero sinabi ng lalaki na dapat ay lumuhad muna siya at magmakaawa para ibali kay niya ang kanyang aso. Kaya walang magawa ang babae at lumuhad na lang siya at nagmakakaawa pero hinagis ng lalaki ang buto at sinabing ito na ang parte ng aso ibibigay ko mamaya ang lahat ng buto matapos kaming kumain. Dahil dito na-trigger na naman ang sakit ng babae at inisip niyang hampasin ng plato ang lalaki pero inaasar pa ang lalaki na hampasin ang kanyang ulo kasi sa tingin ng lalaki ay mahina ang babae. Dahil sa patuloy na pang-aasar ng lalaki ay hindi na nakapagpigil ang babae at hinampas ng babae ang plato sa lalaki. Kaya damyugo ang ulo ng lalaki. Dahil dito nagalit ang lalaki at balak sagudin ang babae pero sinipa ng babae ang ari ng lalaki kaya namilipit siya sa sakit. Pinagsisipa ng babae ang lalaki kaya pinigilan ng matanda ang babae pero tinulak lang ng babae ang matanda at napaupo sa sahig ang matanda. Balak na sanang sagudin ng babae ang matanda pero kumuha ang buntis ng kutsilyo at sasaksakin sana ng buntis ang babae pero napigilan pere ng babae ang buntis at napaupo ang buntis sa lakas ng babae. Sa sobrang takot ng bata binato ng bata ang kanyang bola sa babae pero niyupi lang ng babae ang bola ng bata. Dahil sa pagkagulat ng bata ay naihi siya sa kanyang salawal. Dahil sa sobrang galit ng babae ay tinaob niya ang lamesa. Sa sobrang galit ng babae binuhat niya ang upuan para hampasin ang tatlo pero hinampas siya ng lalaki. Mabilis namang nailagan ng babae ang lalaki at nagdere-derechiyo ang lalaki at nontog sa TV. Ibinalibag ng babae ang lalaki at pinilit na pakainin ang lalaki ng kanin na mula sa sahig. Hindi nagtagal ay umamin din ang lalaki na hindi niya pinatay ang aso at ginawa niya yon para turuan ang babae ng leksyon. Hindi nagtagal ay lumabas na din ang aso ng babae kaya kumalma na ang babae at kinarga ang kanyang aso. Dumating ang may-ari ng hotel at nagreklamo kaagad ang matanda na sinaktan sila ng babae. Hindi naman makapaniwala ang pulis na sinaktan silang tatlo ng isang babae. Pero ipinipilit pere ng matanda na sinaktan siya ng babae at pinapakita pa ang dugo mula sa ulo ng lalaki. At gustong pagbayarin ng matanda ang babae. Itinanggi naman ng babae ang paratang ng matanda. Ipinipilit pere ng matanda na magbayad ang babae. Sinabi naman ng may-ari ng hotel na mapang-api sila at wala silang ebidensya na sinaktan sila ng babae. Pumasok siya sa bahay naman hindi pa ba yon ebidensya. Sinabi naman ng babae na nandoon siya para kuhanin ang aso niya at ipinakita niya na kinuha nila ang kanyang aso. Nagalit ang may-ari kasi ninakaw nila ang aso ng babae. Tignan mo nga ang dugo ang mukha ng asawa ko. Sigurado akong naiwan ang DNA ng babaeng yan sa ulo ng asawa ko. Mahal ang pagpapatest ng DNA at pera nyo ang gagamitin mga nasa 10,000 yen. Nagpumilit pere ng matanda na magbayad ang babae. Nagbintangan pa ng matanda na may relasyon ang babae at may-ari ng hotel kaya nagalit ang may-ari ng hotel. Naisip naman ng babae na baka mabunyag ang kanyang sakit kaya nagpasya siya na bigyan na lang ng pera ang matanda. Pero hindi tinanggap ng matanda ang bayad ng babae na 5,000 yen lang ibabayad sa kanya. Gusto niya ng 200 million yen ang ibabayad sa kanya ng babae pero sinabi naman ng babae na sakto na yan pang bayad ng gamot niyo sa sugat kasi wala naman kayong ebidensya na sinaktan ko kayo. Nang pumunta ang babae para kunin ang kanyang order na kasalubong niya ang babaeng buntis na may kinuha ring order. Nagtataka ang babae bakit wala peren ang kanyang mga order. Ilang buwan nang hindi dumadating ang kanyang mga order, dahil kinuha ng buntis ang mga order ng babae at nilalay pa ang kanyang mga order. Habang nagtitingin ang buntis sa order ng babae narinig niya ang delivery guy na kumatok sa pintuan ng babae kaya kinuhanan ng buntis ng litrato ang babae at delivery guy at pinagkalat sa kapitbahay na malandi ang babae na may sakit at pinakuta ang litrato tapos gumawa ang buntis ng peking calling card ng babae at pinagkalat ng buntis ang peking calling card ng babae. Umuwi na ang babae at pinag-uusapan siya ng mga tao at dinuraan pa siya habang naglalakad siya tinignan siya ng masama ng isang lalaki. Nang nasa bahay ang babae ay sinugod siya ng kanyang mga kapitbahay sa pag-aakalang inaaakit niya ang kanilang mga asawa. Itinanggi ito ng babae at tinanong kung sino ang nagpakalat ng pekeng balita tungkol sa kanya. Sinabi naman ng mga kapitbahay na ang buntis ang nagpakalat kaya tumingin ang babae sa pintuan ng buntis. Nakita niyang nakatingin sa kanya ang buntis kaya sinabi ng babae na sinungaling ang buntis at hindi talaga anak ng asawa ang dinadala ng buntis kaya umalis ang mga kapitbahay. Pumunta ang babae sa buntis at nagreklamo bakit nagpapakalat siya ng pekeng balita tungkol sa kanya. Sabat naman ng buntis na nakita niya na puro pang-akit na damit ang mga nasa order ng babae kaya nalaman ng babae na ang buntis ang nagnanakaw ng kanyang mga order at sinsisipas siya ng buntis kaya hindi na makapagpigil ang babae. Hinampas na ng babae ng kahoy ang buntis. Maswerte ang bugok at naisarado niya ang pintuan. Sayang. Habang natutulog ang babae pumasok ang asawa ng buntis at ang mga pinsan nito nagising ang babae binuksan
binuksan niya ang ilaw at nakita niyang maraming mga lalaki ang nakatingin sa kanya kaya nagtanong ang babae bakit sila nasa loob ng kanyang bahay. Kinuha niya ang pamalo at nagbata siya na sila ay nanghihimasok pero walang magawa ang babe kasi marami sila at balak sana nilang halayin ang babae pero dumating ang aso ng babae at kinagat ang asawa ng buntis kaya nagalit ito at pinatay ang aso ng babae. Dahil dito ay sumabog na ang naipong galit ng babae na tinulak ang mga lalaking nakahawak sa kanya at nagsimulang pagbubugbugin ang lalaki pero pinigilan siya ng mga pinsan nito pero tinulak niya lab ang mga ito at kinuha ang pamalo at pinaghahampasan niya ang mga lalaki hanggang sa nabuksan nila ang pintuan ng babae at nakatakas. Kinabukasan ay pinapulis nila ang babae dahil nasa hospital ang asawa ng buntis at mga pinsan nito pero sinabi ng babae na siya ay may sakit, kaya sinabi naman ng buntis na kung siya ay may sakit dapat dalhin siya sa mental hospital kaya tinawag ng pulis ang doktor at sinabi ng doktor na aayos ang kalagayan ng babae. Pero gusto ng matanda na mapunta sa mental hospital ang babae dahil sinaktan daw siya. Sinisi ng doktor ang magpamilya kasi sila ang dahilan kung bakit nagalit ang babae dahil pinatay nila ang kanyang aso at inaapi pa nila ang babae kaya nagalit ang mga tao sa magpamilya. Ibinunyag din ng pulis na nagsisiyasat sila at nalamang ang buntis ang nagpakalat ng peking card tungkol sa babae kaya kinuha siya ng mga pulis. Tinanong ng doktor kung okay lang ba ang babae. Sumagot naman ang babae na okay lang siya. Bumalik ang matanda para apihin ang babae pero ngayon ay hindi na nagpigil ang babae at sinakal na ang matanda at sinaktan niya ang mga kapitbahay niyang nang api din sa kanya. Dumating ang may-ari ng hotel at nagsumbong ang mga bugok pero sinabi lang ng may-ari ng hotel na dapat hindi siya galitin sabi ng doktor at umalis ang may-ari ng hotel. Nang umalis ang may-ari ng hotel ay takot na akot silang tumakbo habang natutulog ang magpamilya ay nakarinig silang lahat ng ingay kaya lambas sila sa kwarto at tinignan kung ano yon. Nakita nila ang ulo ng babae sa butas ng pader at sa huli na kuha nila ang nararapat para sa kanila.